Buenas noches, damas y caballeros. Meron lang tayo pahabol na vlog, actually pre-recorded vlog tonight. And that is yung follow-up issue natin dito sa panibagong aksyon o pahabol na aksyon ng Supreme Court kung saan binubuhay nila ulit itong petisyon pinailan ni Congressman Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte, na kung saan hinihingi nila ang Supreme Court na orderan ang Philippine government to present the body of President Duterte sa korte. Ito yung nakasaad sa petition for writ writ of habeas corpus, kung saan literally habeas corpus, so to present the body, corpus is body, habeas is to present. So ito yung as a backgrounder, ito yung batas na ginagamit sa mga kaso ng mga human rights kung saan may nakukulong na mga tao pagkatapos hindi alam kung saan nakakulong, hindi alam kung anong kaso sa kanya, hindi alam kung buhay pa ba siya. So you can ask the court to compel the PNP, to compel the Bucor officials and the government to present the body para malaman lang man yung mga kamag-anak niya saan ba siya nakakulong, ano bang kaso niya, buhay pa ba siya. Naging very useful ito during the martial law years ni former President Ferdinand E. Marcos. At ngayon pa naman including sa time ni Duterte and other administration that has been known to abuse human rights. So maganda ito, especially very useful itong kuwan natin ito, legal instrument to safeguard the interests of arrested individuals, and very practical ang implementation nito kung nandito yung tao sa bansa. Kung nandito lang sa bansa, kung nakakulong lang, kung saan-saan man dyan detention facility. Pero ibang usapan na kung yung ang tao na gusto i-presenta ng Supreme Court ay nando na sa The Hague, nasa ibang bansa na, at nasa jurisdiction na ng International Criminal Court that is supported by 120 countries na miyembro ng ICC. Kasama na tayo noon bago tayo inalis ni Duterte. So kumbaga kahit sabihin natin o-orderan pa ng Supreme Court, i-grant yung writ of habeas corpus petition ng mga Duterte, kaya ba ng Marcos administration kahit gusto pa nila? Kaya ba ng Pilipinas to declare war on the 120 countries so that makuha natin yung inakuha natin sa Duterte at ipresenta natin sa Supreme Court? Kaya ba natin? Wag na kalimutan na natin yung 119 countries. Isipin na lang natin yung bansa na kumukupkup sa ICC, ang the Netherlands. Kaya ba natin labanan ng the Netherlands? So, kumbaga sa akin, as I said earlier, medyo waste of time lang talaga ito, waste of resources. Kumbaga pwede na sana nila ibinasura na yung petition nito ng mga Duterte, dahil ito yung sinasabi ng mga lawyers na moot and academic na, kumbaga hindi na practical or legally feasible to discuss this issue dahil wala na nga si Duterte dito.
at hindi na maibalik si Duterte dito. Imposible na ibalik si Duterte dito unless na after the trial, kung matuloy man yung trial, na nalusutan niya yung kaso at pinauwi na siya dito sa Pilipinas. Pero other than that, imposible hanggang di pa natapos yung trial at hindi na-acquit siya para ibalik siya dito. So sabi natin, this is ridiculous. Baka gawa-gawa lang ito ng mga 15 justices na inappoint ni Duterte. Kasi wala. Kung kaya ba nila orderan kaya nila orderan ang Marcos administration para kunin si Duterte, bawiin si Duterte. Pero kaya ba gawin yun ng Marcos administration? Hindi. Kahit sabihin natin, nag-reconcile si Marcos at si Sara, hindi pa rin niya maiuwi si Duterte dahil hawak na siya ng 120 member countries. Hawak na siya ng ICC. Huwag nating kalimutan, hindi lang yan International Tribunal ang ICC. That is, the ICC has the mandate and support of 120 member countries all over the world. One of the most powerful international bodies in the world. Yan, ICC na yan. Kaya, buti na lang itong Marcos administration ay they are ready to fight naman dito sa action na ito. They are ready to fight it out dito sa, kahit ridiculous pa naman itong action ng Supreme Court, pero itong si bagong Solicitor General na si former Philippine College of Law Dean Darlene Berberabe ay file na siya ng manifestation sa Supreme Court na nire-re-enter na niya yung appearance niya. Ibig sabihin, kino-correct na niya yung kapalpakan na dating Justice Secretary ni Duterte na inappoint rin Solicitor General ni President Bongbong Marcos na si Menardo Guevara, na noon pa man nung dinala na itong issue sa Supreme Court, sinabi niya, hindi ko lalabanan yan. Bahala kayo, maghanap kayo ng ibang lawyer. Trabaho sana niya yun as head of the Office of the Solicitor General. He is the lawyer of the government. Pero sabi niya, hindi ako magpa-participate diyan. Kaya tinanggal siya, among other reasons, tinanggal siya ni President Bongbong Marcos at kapalit naman yan si Lodin, si former UP Lodin Darlene Benabe. Sabi niya, hindi, ako lalabanan ko yan. Ire-represent ko yung government natin. Yan. She will represent the Filipino people sa labanan sa Supreme Court. Kasi may hearing ito So, sabi ni Bernabe or OSG sa press statement nila, after due consideration, the OSG hereby enters its appearance anew as counsel for all the respondents in the above captioned case. Yan. At sabi niya, it is as counsel, it is our foremost duty to appear and represent the interests of the government, especially in cases of utmost importance. Yan, buti naman. Kahit sabihin natin ridiculous itong action, pero maganda pa rin na ibasura na lang ito ng Supreme Court para tapos na, para wala nang issue dito. At iyakin na naman yung mga Duterte. Iyak na naman sila sa pagkatalo dito. Sabi ni Bernabe,
We will address the intricacy of the legal issues involved in the case before the Supreme Court as mandated by our rules and the demands of justice. Yan. Galing. Galing ni OSG Chief, ha? Kababaeng tao, mas magaling pa kay Menardo Guevara. As expected, pumalag naman ang isa ata dito sa nag-file ay si Attorney Torion, nag-file ng petition for habeas corpus, na writ for habeas corpus, at pumalag siya. Sabi niya, hindi nyo na pwede bawiin. Sinabi na ni Menardo Guevara na hindi na mag-appear ang Office of the Solicitor General. Pero sabi ni Bernabe, hindi. Within the right yan ng gobyerno to defend itself. Tama rin naman. So, sige. Good luck, OSG Solicitor General Bernabe. Kuan mo, lecturean mo nga ito sa kabobohan nila. Isipin mo, kaya ba natin bawiin si Duterte? Waste of time. Waste of effort, waste of time, waste of government resources para mag-hearing pa ukol sa bagay nito. So, yun ha. Yun lang, pahabol na vlog natin. And maganda itong this is a fight worth watching, and we will be giving you updates on this issue. Kukoveran natin ito. So, sana manalo na naman tayo dito. Wala naman choice. Panalo or talo tayo, hindi pa rin mapapauwi si Duterte. Parang genie yan. Once inilabas mo sa bote, hindi na maibalik. Hindi na rin maibalik si Duterte dito kahit sa interim release. Kahit pinagbigyan pa siya ng interim release, hindi pa rin kaya ibalik dito dahil hindi na tayo member ng ICC. That's what you call the law of karma in full bloom. Yan. So, yan lang. Pahabol na vlog nito natin tonight. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.